Ngayon pong April 1, 2026, tila hindi po nagbibiro si Shiba Inu. Habang ang buong crypto market ay dahan-dahang bumabangon, si SHIB ay gumagawa po ng sarili niyang ingay. Ayon po kasi sa pinakabagong ulat or balita dito kay CoinGate, ayan, ang tanong ng marami ay mabubura na ba ang isang zero sa presyo ni SHIB ngayong buwan? Sa nakalipas po na 24 hours, nakita natin ang pag-angat ni SHIB ng mahigit 4.34% na mas mabilis pa sa pag-angat ni Bitcoin. Ang presyo ay kasalukuyang naglalaro po sa yan, presyong 50 digits 594. Ayan, bagya po siyang bumaba. Ayan, pero dito ayon po sa ating balida dito ay nasa 50 digits 650 kanina. Ayan. Pero dito po sa ating personal na monitoring ay titignan po natin ang mas malalim na aspeto. Ayan. Sapagkat pag-usapan po natin ang dambuhalang 945% na burn rate, ang epekto ng geopolitical tensions sa Middle East at syempre ang ating napakadetalyado na technical analysis gamit po ang ating paboritong indicators na Hallswitch at saka ang QQE mod. Kaya maghanda na po tayo sa ating pag-analyze sa ating paboritong meme coin na si SHIB. Ayan, simulan po natin sa 945% na burn rate surge. Ayan, totoo nga ba ang hype? Ayan, isa po sa pinakamalaking balita ngayon ay ang pagsabog ng burn rate ni Shiba Inu. Ayan, 945% in 24 hours sabi dito. Ayon po sa on-chain data, ayan, ay mahigit 3.1 million SHIB tokens ang permanenteng tinanggal sa sirkulasyon sa loob lamang ng isang araw. Ito po ay isang 945% increase. Mayroon pa ngang isang transaction, 10 oras ang nakalipas kung saan mahigit 1 million tokens ang sinunog agad-agad. Ngayon ay ang masasabi ko po dito ay tignan natin ang ating daily chart time frame dito kay Shiba Inu. Ayan, lapit lamang po natin para mas makita po natin ang ating mga candlestick, mga nabubuong candlestick dito, lalong-lalo na sa mga gumagamit ng kanilang mobile phones. Ayan. Ang kasalukuyang presyo po ni Shiba Inu ngayon ay nasa 50 digits 593 at ayan, nagbago na po 50 digits 594 na ngayon. Ayan. Bagamat napakagandang pakinggan ng 945% burn rate increase, kailangan po natin na maging realistiko sa harap ng ating chart dito. Ang ating huling Hallswitch indicator dito ay kasalukuyang kasalukuyang mapapansin po natin na ito ay kulay green at ito ay yan po, nagpa-curve pataas. Yan, or upward. Magandang senyales ito dahil ibig sabihin ay mayroon pong buying pressure na nagtutulak po sa atin pataas. Pero pansinin po natin mabuti ang sukat ng ating Hallswitch indicator dito kung saan ay nagsisimula na itong maging manipis o thinner in size. Yan, lapit lamang po natin para mas mapansin po natin. Yan, lalong-lalo na sa mga mobile users natin dyan. Ayan. Nakikita ko po na mas marami ang mga mobile viewers natin. Kaya kailangan mo po talaga nating mag-zoom in ng napakalapit para naman makita nila ng malinaw sa kanilang mga devices. Ayan. Ngayon sa aking technical na pananaw, ang pagliit po ng green Hallswitch indicator natin dito ay isa po itong babala na ang momentum ng pag-akyat
ni SHIB ay posibleng humihina na. Kahit meron po tayong 945% na burn rate, kung ang ating Hall-Sweet indicator dito ay numinipis, ibig sabihin ay hindi pa sapat ang volume para isustain ang isang mabilis na rally. Kaya ang presyo ngayon na 50 digits 59, sabihin na lamang po natin ay 50 digits 59 kasi mabilis pong nagbabago yung last digit na number. Ngayon na po ay nasa 50 digits 595 na. Yan ay malapit na po tayo sa isang downward trend resistance dito. Ayan po yung kulay green na pababang linya. At ang downward resistance po natin ngayon dito, ayan, ay nasa presyong 50 digits 613. Kaya para sa akin, ang burn rate ay isa pong fundamental fuel. Pero ang Hall-Sweet indicator natin dito ang nagsasabi sa atin kung gaano kalakas ang makina. Kung mananatiling manipis po ang indicator na ito, asaan po natin ang sideways action bago tayo makakita ng tunay na breakout. Ayan. Pag-usapan naman po natin ang meme coins rally at ang koneksyon kay Bitcoin. Ayan. Hindi lang si SHIB ang gumagalaw, maging ang buong meme sector ay tumaas po ang market cap. Ayan. Tumaas po ang market cap sa $34 billion. Kasabay po nito ang pag-recover ni Bitcoin patungong $67,000. Pero may babala po ang mga analyst. Si Bitcoin ay nakaharap po sa matinding resistance sa pagitan ng 72K hanggang 75K. Hanggat hindi po nababasag ni Bitcoin ang price level na ito, ang mga meme coins gaya po ni SHIB ay posibleng makaranas ng exaggerated moves, kung saan ay mabilis na tumaas pero mabilis din pong babagsak. Yan ang masasabi ko po dyan. Yan, balik po tayo ulit sa ating chart dito. Ay ang nakalipas po na 5 candlesticks natin dito kay Shiba Inu sa ating daily chart time frame na ito ay nagpapakita po ng slight rebound. Yan, umangat po siya. Kung titignan po natin ang candlestick nitong nakalipas na araw, ito po ay bullish pero meron po siyang maliit na pangangatawan. Sa mundo po ng trading, ang maliit na katawan ng candlestick ay nagpapakita po ito ng indecision o pag-aalinlangan. Ibig sabihin ay nag-aaway po ang mga buyers at sellers sa price level na ito. Kaya dito po pumapasok ang ating major support naman dito sa presyong 50 digits 511. Ayan. Yan po yung kulay red na horizontal line dito sa iba. Isa pong major support yan. Ayan, napakalayo pa natin dito. Ayan, mula po sa kanyang kasalukuyang presyo dito, ay ayan, napakalayo natin dito. Kung sana isang magandang balita. Pero kailangan po nating bantayan ang ating major resistance naman sa presyong 50 digits 641. Yan, dito naman po yan sa itaas. Isang major resistance. Ayan, kailangan po nating bantayan na rin yan. Ayan, at ang masasabi ko po rito ay ang small body na bullish candle kahapon dito ay nagpapatunay na ang market ay naghihintay po ng signal mula kay Bitcoin. Kung si Bitcoin ay hindi po makalusot sa kanyang 75K na price level, si SHIB ay mahihirapan po siyang basagin ang kanyang resistance, major resistance dito sa 50 digits 641. Yan. Ang Hall-Sweet natin na numinipis ang pangangatawan dito ay sumasalamin po sa caution o pag-iingat ng mga traders. Ayan. Kaya wag po tayong magpabulag sa 4% gain. Tignan po natin ang body or katawan ng candlestick para malaman po natin ang tunay na lakas ng trend.
Pag-usapan naman po natin ang geopolitical at ang market uncertainty. Ayan. Habang sinusubukan po ni SHIB na umakyat, may mga panlabas na puwersa na pwede pong sumira sa party. Ang balita tungkol po sa Iran-supported Houthi forces at ang pagpapadala ng US troops sa Middle East ay nagdadala po ng uncertainty sa financial markets. Pati ang presyo ng aluminum ay tumaas po ng 6% dahil sa mga pag-atake sa mga facilities. Kapag may tensyon sa mundo, madalas na nagiging risk-off ang mga investors. At ang unang binibitawan nila ay ang mga speculative assets gaya ng mga meme coins. Ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang dahilan kung bakit napaka-importante na tignan po natin ang ating QQE mode indicator dito sa ating chart. Ayan. Napakalaga po niyan. Yan po yung nasa ibabang bahagi ng ating chart dito. Yan po ang ating QQE mode indicator. Yan, kung titignan po natin ito or pagmamasdan natin, ang QQE mode ay wala pong bars na nabuo mula noong March 2017 hanggang ngayon. Maliban na lamang sa nag-iisang bearish gray bar dito na nabuo noong March 29. Kaya ano nga bang ibig sabihin nito? Ang kawalan po ng bar sa ating QQE mode dito ay indikasyon ng low volatility o kawalan po ng matinding momentum. Kaya sa aking pagsusuri o analysis, ang geopolitical tension ang dahilan kung bakit flat o walang bars ang ating QQE mode indicator dito. Ang mga big players ay nasa wait and see mode dahil po sa gulo sa Middle East. Ang bearish gray bar naman dito noong March 29 ay isang maagang babala na may selling pressure na nagtatago sa background. Kaya ang opinion ko po dito ay kahit green ang ating Hall Street indicator dito, ang kawalan po ng mga QQE bars dito ay nagsasabing fake strength lamang or peking lakas ang nakikita nating 5% surge sa loob ng 4 hours. Kaya kailangan po nating makakita ng blue bar sa ating QQE mode katulad ng mga nandito para makumpirma po natin na ang capital ay talagang bumabalik kay SHIB sa kabila ng gulo sa mundo. Kung mananatili pong blanco ang indicator natin dito, ang panganib ng pagbagsak pabalik sa support na 50 digits 511 ay mataas pa rin. Ayan, dito naman po tayo sa kung makikita ba natin ang 50 digits 700 o higit pa. Ayan, analysis po ito mula sa CoinGate. Ayan. Ang mga predictions na nagsasabing kapag nabasag daw ang price level na 50 digits 650, ang susunod daw na target ay ang 50 digits 700. Sapagkat ang MACD, ayan, meron po silang chart dito. Ayan, sapagkat ang MACD ay nagpapakita ng bullish crossover sa short-term charts at ang Chaikin money flow ay nasa positive zone na 0.04. Pero kailangan po nating tandaan na ang mga ito ay short-term 4-hour indicators lamang. Sa daily time frame na ating ginagamit ay iba po ang kwento. Ayan, balikan po natin ang ating daily chart time frame. Ayan. At ito naman ang aking masasabi dyan. Pag-usapan po natin ang downward trend resistance na sa ngayon ay nasa 50 digits 613. Ito po ang pinakamalapit na pader natin na ayan, pinakamalapit na pader o resistance na kailangang basagin ni SHIB. Ang presyo po ay nasa 50 digits 593. Ayan, bumalik po siya dyan sa presyo na ito. Kaya napakalapit na natin dito. Pero dahil ang Hall Street
ay yan nga, lumiliit ang pangangatawan niya. Ibig sabihin ay baka wala tayong sapat na momentum para mabasag ang ating uh, downward trend resistance na ito sa kanyang unang subok. Kaya ang opinion ko po sa deleting a zero prediction ngayong April 2026, mukhang malabo pa ito sa ngayon kung ibabase natin sa ating mga technical indicators dito. Para mabura po ang isang zero, kailangan nating lumipad lagpas ng 4 zero digits 1. Sa kasalukuyang indicators natin, ang ating Hallsut indicator ay manipis at ang ating mga QQE bars dito sa ibaba ay blanco. Kaya mas malamang na mag-consolidate muna tayo dito. Ayan, mag-consolidate muna tayo sa pagitan ng 5 zero digits 580 hanggang 5 zero digits 640. Ang bullish small candle naman na nabuo kahapon dito, ayan, ay nagpapakita ng mga buyers ay pagod na. Kaya wag po tayo masyadong mag-overhype. Ang burn rate ay maganda para sa long term, pero para po sa trading ngayong linggo, ang major resistance po natin sa 5 zero digits 641 ang siyang tunay na test ng ating pasensya. Kailangan po nating maintindihan na ang mga meme coins ay driven by hype and liquidity. Kung ang ating QQE mod indicators dito ay walang bars, ibig sabihin ay wala pong liquidity na pumapasok. Ang volume na nakikita natin ay baka recycled money lamang mula sa ibang meme coins gaya po ng Pepe o Dodge. Kaya masasabi ko po ay bantayan po natin ang unang bar na lalabas sa ating QQE mod indicator dito. At kung ito ay blue, dito na tayo pwedeng mangarap ng 5 zero digits 700. Pero kung ito po ay red o gray, maghanda po tayo dahil baka bumalik po tayo dito sa major support natin na 5 zero digits 511 para kumuha ng mas maraming puwersa. Ayan, pag-usapan naman po natin ang strategy para ngayong buwan ng April 2026. Kung ang mga bulls ay makakapag-maintain or mapapanatili po nila sa itaas ng 5 zero digits 600 ang presyo, may chance po tayo makakita ng breakout dito. Ang bawat pag-akyat ay kailangan pong may kasamang sapat na volume. Ang volume tracker ay nagpapakita po ng 3.1 million token burns. Ayan, pakita po natin ulit yung kanilang screenshot. Pero sa total supply na trillions, kailangan natin ng mas malaking burns para talagang maramdaman ang epekto ng presyo. Pero sa huli, ang chart pa rin po ang laging nagsasabi ng totoo. Ang ating major support po dito sa 5 zero digits 511 dito. Ayan, ang ating kaligtasan. Hanggat nasa itaas po tayo nito, ligtas po ang ating bullish structure. Pero ang slight rebound na nakita po natin sa huling 5 candlestick dito ay kailangan pong magtuloy-tuloy. Kaya masasabi kong maging maingat po tayo sa bull trap dito sa 5 zero digits 613 na resistance. Dahil ang Hallsut ay panipis po ng panipis dito, ito ay sinyalis ng trend exhaustion. Maaring itulak tayo paitaas para lang mahit ang stop loss ng mga shorters bago tuluyang bumagsak. Gamitin po natin ang ating QQE mod indicator dito bilang ating confirmation tool. Sa oras na reappear or lumabas ang bars at maging kulay blue po ito katulad ng mga nandito, yan po ang ating hudyat ng institutional meme money ay pumasok na. Pero hanggat blanco ang indicator natin dito, manatili po tayong cautiously optimistic. Ang April 2026 ay simula pa lang at ang geopolitical tension ay pwede pong magbago anumang oras. Kaya wag po nating kalimutang i-check ang ating mga support levels dito sa 5 zero digits 580 para po sa ating mga short-term trades. Yan, bilang pagtatapos ang
kwento po ni Shiba Inu ngayong April 1, 2026 ay kwento po ng laban sa resistance. Ang 945% na burn rate dito ay isa pong magandang headline. Pero ang manipis, ang manipis na Hallsuit at blankong QQE bars natin dito sa ibaba ang nagsasabi ng tunay na kalagayan ng market. Ang presyo ngayon na 50 digits 593 ay isa pong mahalagang price level. Pero ang tunay na laban ay nasa presyong 50 digits 613 at ang 50 digits 641 na mga resistance. Kaya manatili po tayong maging alerto sa ating mga charts. At wag po tayong magpadala sa emosyon ng meme coin rally at lagi po nating gamitin ang ating mga technical indicators gaya po ng Hallsuit at QQE mode para sa ating proteksyon. Ang bawat zero na mabubura ay nangangailangan po ng bilyong-bilyong dolyar na volume. Volume na wala pa sa ating QQE mode sa ngayon. Kaya maging matalino po tayo, maging disiplinado at lagi po nating tandaan, ang chart ay hindi po nagsisinungaling. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.